Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Kalat na kalat po sa social media na itong si Congresswoman Luistro ano po siya nagtatago po ng isang di umano sangkot po sa pangre-rape. Po yung pong asawa niya is nai-involve po sa rape accusation. So, umiikot po sa social media na tinago daw po at hindi po matulungan ni Congresswoman Luistro ng Batangas yung kanyang asawa. So parang ang dating kasi dito, ang lakas ng loob niya na parang ipakita na siya magaling na abogado. Pero lumalabas napakahina niya at hindi niya matulungan niya ang kanyang asawa na nai-involve po sa kasong rape. So yan po yung panonoorin natin dito under Coach Oli. So tingnan po natin kung ano po yung naging punto niya at opinion niya tungkol dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque na ang asawa ni Congresswoman Luistro ng Batangas involved po sa kasong rape. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung reaksyon ni Coach Oli tungkol dito sa isyung sangkot po sa rape ang asawa ni Congresswoman Luistro ng Batangas. Ito, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin yung mensahe niya. Ikaw, Luistro, gulat nga ako na abogado ka. Hindi ko maalam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape, no? Nako, mahirap yun. Matindi yun. Matindi. Luistro, totoo ba ito? Sa mga manonood natin, pakilagay dyan sa comment section. Kayo ba ay naniniwala sa sinabi ni Attorney Roque na wanted sa rape yung asawa ni Attorney Luistro? Anong klaseng abogado ka nga? Ulitin ko lang yung tanong ni Attorney Roque, ha? Baka magagalit ka sa akin, eh. Anong klaseng abogado ka? Kaya ba panay ang atake mo kay PRRD? Kasi sip-sip mo dahil para hindi galawin ng asawa mo. At isa pa, hindi lang basta abogado. Congresswoman siya. Alam niya pala na ang asawa niya wanted sa kasong rape. Pero itinatago siya. So asan ang dignidad ng ganyang klaseng tao? So base rito kay Attorney Harry Roque at sa reaksyon ni Coach Oli, mukhang confirm na yung asawa ni Congresswoman Luistro ng Batangas talagang may issue tungkol sa kasong rape. Wanted sa rape. Paano klaseng abogado ka? Ako itinatago mo na wanted sa rape yung asawa mo. Ay sus, ipokrito. Ipokrita. Marcos, ba't ka nagtatago sa mga katulad nito? Saan ka nagtatago? Kay Claire, kay Castro, kay Amy, ito naman kay Luistro. Pambira naman. Ano yung mga sa babae ka pa talaga nagtatago, Marcos? Tapos kita mo naman ito. Marcos, totoo ba to? Mahirap yun. Bakit? Wanted din yung mahuli-huli. Ibig sabihin, wanted din yung mahuli-huli yung asawa niyang rapist. Di umano. Sa sinasabi ni Roque. Wanted sa rape. Paano tayo niyan? Kasi pagdududahan lahat ng sasabihin mo, Luistro. Dahil siyempre kakampi ka kay Marcos. Bakit? Kasi ayaw mo na paanda rin ni Marcos yung hustisya sa laban sa asawa mo para tahimik lang si Marcos. Ayaw mo lang wanted yung asawa mo. Kasi total pinagtatanggol mo si Marcos. Ganyan lumalabas yan. Same thing kay Franz Castro. Kasi Franz Castro banat ng banat sa Duterte kasi para sip-sip kay sip-sip sa'yo Marcos. Kasi meron. Parang ang punto rito mukhang pumapadrino sila kay BBM. Parang hindi nga pala maaresto. Tulad nga nito si Franz Castro. Ito ay convicted po at hinatulan na ng korte. Hindi na po yan allegedly. Talagang
meron siyang conviction na siya ay child abuser. Ngayon, itong kay Congresswoman Luistro, mukhang ginagamit nga niya siguro itong si BBM. Para nga naman yung asawa niya, hindi masyadong makapansin. Kumbaga, maging invincible sa mata ng pulisya, sa mata ng mga aaresto, so hindi siya makikita. Kasi kung tutusin, kung tinatago yan talaga ni Congresswoman Luistro ng Batangas, pwede siyang makasuhan dyan ng obstruction of justice. Parang kinukonsindi, parang gano'n, di ba? May ganung kaso. So, kumbaga rito, parang yung pagiging congresswoman mo na supposedly dapat sumusunod ka sa batas dahil kayo ay nagpapagumagawa ng batas. Alam nyo dapat yung batas. Maliban sa pagiging abogado ka, alam mo na mayroon palang kasong rape na yung asawa mo at siya wanted na. Di ba dapat isurrender mo? So dito, talagang binabanatan siya ni Coach Oli. Kasi meron, syempre, hindi ako nagsabi, korte, child abuser, convicted child abuser, ito si Franz Castro. O korte, nagsabi niya, hindi ako. Para hindi umusad, para hindi mo paandarin yung kaso, para hindi makulong, para makaupo pa rin as congresswoman. Ngayon ay tumatakbo ng senador. Para hindi umusad, atakihin ng Duterte. Kasi ganyan na nangyayari sa may mga kaso eh. Yan ang style ng Marcos admin. Kaya nga tinatawag ni PRR ding diktador ka. Anong gagawin mo? Sisikilin mo yung tao. Kung hindi kakasuhan, kung hindi ipauusad yung kaso, kung may kaso, kung wala mang kaso, pauusad. Diba? Diba? May punto eh. Tsaka isa pa, bakit hindi sinuspindi si Franz Castro? Hindi man lang siya, kumbaga hindi siya, dito parang hindi siya inanuhan ng ethics committee, di ba? Parang hindi siya binigyan ng sanction considering na siya sinampahan ng kasong child abuse. Ngayon, maliban dito kay Coach Oli, meron pa nagko-confirm, di ba? Pati dito kay Attorney Harry Roque, meron din nagko-confirm na talagang totoo na yung asawa ni Congresswoman Luistro ng Batangas, shout out sa inyo, yung congresswoman ninyo, may asawa palang wanted sa rape. Sabi nila sa kanila nang galing sa mga vloggers na to. So, maliban pala sa kasong wanted sa pagiging sa rape, eto palang si Congresswoman Luistro ng Batangas, may malaking utang na loob din dito kay VP Sara. So, alamin natin kung ano yung pinagkakautangan ng loob nito kay VP Sara at saan siya umuhugot ng tibay ng lamang loob at lakas ng apog para ipagmalaki yung sarili niya na parang siya ay napakalinis na congresswoman. So ito, panoorin po natin ito. Si Jervil Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para lang maayos yung kaso ng asawa niya. So, mahinang klase talagang abogado to. Tama yung sinasabi ni Attorney Topacio na kapag itong si Congresswoman Luistro hindi mo kilala at pakikinggan mo lang siyang magsalita, iisipin mo napakagaling niyang abogado. Pero once na ito ay nakilala mo, ayon kay Attorney Topacio, sasabihin mo, mahinang abogado ito. So, mukhang kinukonfirm ng vlogger na ito dahil humingi ito ng tulong sa law firm ni VP Sara para matulungan yung asawa niya na nai-issue sa kasong rape. So, ituloy lang natin. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan, Romeo Acop eh. Sino yung humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? No way. Yes! No way. Kapal na mukha niyan.
Uy, ang kapal daw ng mukha mo, Congresswoman Luistro ng Batangas. Ayon sa kanya, ito sa vlogger na to, sa kausap ni Sas Rogando Sasot. Hindi po sa akin nanggaling, dito sa vloggers na to. Ang kapal daw ng mukha nyo na humingi kayo ng tulong sa law firm ni Vice President Sara Duterte. Tapos ang kumakaasta kayo parang napakalinis ninyo. Ito yung nagtago ng asawa ha, na merong uncontested warrant of arrest. Uncontested warrant of arrest para sa kasong rape. Mabigat yun. Tapos itinatago nitong congresswoman ng Batangas. Shout out sa mga taga Batangas. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ng utang. What the F? 9 million ang utang kay Vice President Sara Duterte. Mukhang siya nga siguro yung tinutukoy ni Vice President Sara Duterte dun sa isa sa mga press ko na sinasabi niya na kung saan nga merong congresswoman daw or congressman na may utang sa kanila. So, mukhang siya yung tinutukoy dito ni Vice President Sara Duterte. At ikukonfirm po nitong vlogger na to. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Sino? Ayun. Si Jervy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Are you serious? Oh my God! So, yun po. Yun po yung karakter. Yan po yung karakter nitong si Congresswoman Luistro ng Batangas. So, mga taga Batangas, mga Batanggenya, nasa kamay ninyo. Kung itong congresswoman na to, muli ninyong iboboto para maging congresswoman ninyo. Kung deserve pa ba niya, nasa inyo po yan. Kayo naman po yung makikisama yan. Pag-isipan nyo pong mabuti. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.